There, this Chinkitan, also known as Mr. Chink Positive. Welcome to another edition of my video blog. For today, I would like to ask you this question. Bakit nga ba may mga taong biglang yaman, bigla din naghihirap? May nabalitaan ka na ba mga tao na naging instant millionaire, na nanalo sa loto, or probably nanalo ng jackpot? Tapos, or let's say, nakapasok sa isang negosyo, tapos bigla na lang sumabog, dumaming kita, pero hindi siya nagtatagal at parang naglalaho na lang parang bula ang kanilang mga kayamanan. Gusto nyo bang malaman kung ano kaya ang dahilan kung bakit nangyayari dito? If your answer is yes, then sit back, relax, and watch this Betamax. Ang isang dahilan kung bakit nawawala o nabibigla ang mga tao, nawawala rin yung kayamanan kasi una, nasyasyak ba, nabibigla nga. They get overwhelmed with the situation na sanay sila siguro sa hirap, sanay sa kapos, tapos biglaan na lang. Diba? Ang nangyari niyan nung nakita na yung mga pera, parang nagbagong mindset. Yung sinasabi sa rin, ito na ang panahon ng paghihiganti. So lahat ay sinusubukan, lahat ay talagang kinakain na. To the point, ang nangyayari po, nasanay sa ganong klaseng lifestyle. Tapos, hindi na kayang bumaba, di ba? They want to maintain that lifestyle. Nasarapan ba? Nasobrahan ba? That's number one. Number two, cause probably is dahil hindi siya pinaghirapan. Madami kasing gustong kumita at yumaman, pero ay naman mahirapan. Kaya madalas ay instant parating pinipili. Instant noodle, instant coffee, instant fame, instant lahat. At dahil lang lahat ay instant, yung kayang kayamanan, naisip din na siguro madali naman yung pamamaraan na kumita ng pera, kaya hindi na talaga pinapangalagaan at pinapahalagahan yung pera. Kasi parang easy come, easy go. Number 3 reason I also believe dahil hindi siya pinaghandaan. Sa sobrang instant ng mga datong, nagkakagulatan, bumisita na si paring adrenaline, di ba? Oh, come on, shopping na. So wala siyang plano siya, they didn't plan the money. Dapat planuhin nila. Ang nangyayari niyan, ang pagpaplano nila by feeling. Di ba? Nagyayaan lang yung buong pamilya. Kain na sa labas, sige, bakasyon tayo, anyway, may pera pa naman tayo, na hindi nila nalalaman dahan-dahan to na uubos. At next also, number 4 is they are always in a hurry. No? In a hurry in the sense that they want, again, na gusto talagang makamit yung mga matatagal na mga plano sa buhay, na mga pinapangarap sa buhay. Ngayon, ang ginagawa po nila, lahat ay binibili na po nila. So, ang nangyayari po talaga, dahan-dahan na nauubos na hindi nila nahalata. So, these are the major reason why people are probably having a hard time coping with success, or probably yun nga, pag dumating na yung pera. So, let me suggest before I close, if you are going to have a certain amount of money from a commission, or if not naman may perang papapasok, number 1, chill ka lang, relax ka lang, di ba? Excited ka, but don't be too much emotional. Yes, may emotions tayo. I would suggest that you sit down and then have a plan. Magplano ka. If you really want to prosper, we need to have a good plan in handling the blessing. Bakit? Kung hindi mo talagang ginawan ng budget yan, hindi mo ginawan ng plano yan, ay nako, mahirapan ka talaga. Your budget is the best guide and the best weapon against emotional buying. Dapat unahin muna natin, number 1, yung tinatawag natin na needs, di ba? Sumulat ka ng budget, or let's say, meron ka ng 100,000 a month from, di ba? From 20,000 naging 100,000. So, yung 100,000 susulat mo, anong portion ang mapupunta dito sa upa, kuryente, tubig. Tapos, magsulat ka rin ng portion, ano naman yung pang-enjoy ko dito, di ba? Yung pang-enjoy ko naman, syempre, kailangan mayroon tayong mga relaxation, enjoy, pero iba-budget mo pa rin. Kapag gumawa ka ng budget, I would suggest also be honest, and then ask yourself talaga na ano talaga yung kaya mong bilhin. Huwag yung ano yung gusto mong bilhin. Marami tayong talagang gustong bilhin, pero ang tanong, kaya ba? Kasi not only yung budget na kailangan mo lang pang gastos, budget na pang relaxation, dapat may budget ka rin for your future. Diba? This is the time for you to already invest in a life plan. Invest probably also in buying your protection. Diba? Yung mga health card, yung mga unforeseen events, kailangan nilalagyan mo na po ng mga protection yung pamilya mo. Kasi may pera ka na. So, I hope na itong mga short tips ko sa inyo is able to enlighten you. And then, kung gusto nyo pa talaga,
malaman kung talagang gusto mo talaga matuto yung detail ba, detail on how to budget, I would suggest you go to this website called moneykit.com.ph, or just Google Moneykit. No, makikita nyo na agad yung website nun. And I want you to watch a video that will teach you and guide you with the ideas on how you can really start a budget and how you can also handle your finances para hindi siya maubos. I hope this short blog is able to enlighten you at natuto po kayo dito kung bakit kaya yung mga tao hindi talaga nahawakan yung kayamanan na kanyang nakukuha. So always remember, if you like this video, I suggest that you put a comment. Please share your comments and tell me what did you learn, and also please share these ideas, also this video blog, to other people. Anyway, this is for free, and please subscribe also to my video. This is Chinky Tan saying, to every problem there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive.